Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Yussi Claire Castro at kay Sara Duterte. Ano ba yan, Ken, kay Yussi Claire Castro at kay Sara Duterte? Ganito po yan, mga kababayan. Yung narinig ninyo, mga kababayan, sa balita na sabi ni Sara, hindi daw sila friend ni Yussi Castro. Ngayon, may sagot si Yusek, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ha? May kumakalat na video ngayon sa social media ng Vice Presidente. Sabi niya, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Your thoughts? Totoo naman. Pakinggan nyo, ha, ang sagot ni Yusek. Wala daw siyang BFF, sabi ni Sara, na katulad kay Claire Castro kasi wala daw siyang BFF na ganyan mag-isip. Anong sagot ni Yusek? Real talk na real talk ito. Sapul na sapul si Sara dito. Pakinggan. Hindi kami pwede maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Kaya hindi kami pwedeng pareho mag-isip. Kita mo? Kaya narinig mo, Sara, hindi kayo magiging best friend ni Yussi Claire. Kasi ikaw, siguro, di ko alam kung ilang take ka ng bar, lawyer ka lang. Basta may certificate ka lang na lawyer, yun na yun. Si Yussi Claire, isang take lang ng bar, trial lawyer na siya agad. Magkaiba nga naman talaga. Hindi kayo mag-best friend. Pareho kayong lawyer, in accordance with the certification, pero iba ang inyong function. Doon pa lang, sunog ka na. Pangalawa. Hindi rin po ako corrupt. Kaya, hindi kami pwede magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Iba po kasi yung mindset ko. Mag-trial, always evidence. Always evidence. Evidence-based. And why emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. Trying to imply. Wala akong confidential funds. Ayun. Kaya, magkaiba kami. May kumakalat na video ngayon sa social media. Kita nyo? Sapul na sapul si Sara. Hindi daw sila mag-BFF ni Yusek kasi wala daw siyang BFF na ganun mag-isip. Sabi naman ni Yusek, totoo naman talaga, hindi kami BFF. At saka, unang-una, isang take lang daw niya ng bar exam, trial lawyer na agad siya. Hindi niya alam, baka si Sara ilang take pa, ilang bar pa ang inattend bago naging lawyer. Pangalawa, wala daw siyang confidential fund. Pangatlo, hindi siya corrupt. 'Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, sunog. Kahit naman ako, mga kababayan, kung ako tatanungin, Kent, DDS ka ba? Di woy! Diyos ko! Ang layo-layo ko naman sa DDS na yan. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo ang DDS. Ito. Ito pala si Miss Malu Tequia. Ma'am, where are you at? Si Malu, yung kalaban ni Yussi Claire. Ayan, si Miss Malu, oo. Nakakatawa si Miss Malu kasi DDS yan eh. Diba? Nag-guess ko yan sa TV. Tinanong ko siya, ma'am, DDS ka ba? Hindi naman ako talaga ganun. Ma'am, DDS ka. Tigil-tigilan mo yan. Diba? Dapat mga matuwa ka, DDS ka, kasi for the very first time, may DDS na matalino. Diba? Ang hirap kausap ng mga DDS eh. Pero masarap mag-joke sa mga fans ni Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila napipikun. O baka hindi rin nila gets. Diba? Narinig ninyo? Dapat proud kayo na DDS kayo. Bakit? Kasi hindi kayo napipikon. Pangalawa, hindi yun nagigets. 'Di ba? Yung sinasabi namin. 'Di ba? Diyos ko, sabi nga nung Joker, dapat nang proud ka eh. Kasi bakit? Ngayon lang ako nakakita ng DTS na matalino kasi matalino daw si Malu. Ay, Diyos ko naman. Ang taong matalino, hindi ganun kataba, oy. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na magkakasakit ka agad. Kung matalino ka, edi sana hindi ka magpapataba ng ganun. 'Di ba? At alam mo sa sarili mo na iba ang feedback sa'yo, bakit nagaganon ka? Di ba? Diyos ko. Kita nyo, mga kababayan, sa totoo lang na real talk po si Sara, sapul na sapul po si Sara. Mga kababayan. Sino yan, Kent? Hindi ko po yung kilala po eh. Kung sino yung Joker na yun, napanood ko lang sa TikTok. Di ba? Ang alam ko dyan, Kent, if namatay si Digong Matik, kaanak niya ang papalit bilang SB. Hindi naman namatay eh. Buhay eh. Diba? Kaya yun po yun, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, minsan, kapag may mga DDS na nagpo-post,
ang reaction nila kay UC Claire, anti-Claire daw. O sige, sabihin nating anti-Claire. Alam nyo ba, sa totoo lang, yung mga taong galit kay UC Claire Castro, yun yung mga tao na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kasi bakit? Ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, yun yung bobo. Bakit? Alam niya na mali siya, pagpilitan niyang tama. Ganun na gawain ng mga bobo yan. Tapos, sinampal ka na ng ebidensya, sinampal ka ng katotohanan. Ipaglaban mo pa rin. Dami kong kaibigan ganyan. Gusto nyo ba isa-isahin ko pa? Kilala ni Ma'am Lily Tonini yan. Napakakarami kong kaibigan vlogger. Kasi bago ako nag-vlogger dito, iskon yan ako. Nag-vlogger ako kay Isko bago ako naging vlogger dito sa BBM administration. Napakarami kong kilalang yan. Ayan, si Ma'am Nora Nireda. Mga kaibigan pa nga ni Ma'am Nora Nireda. Imposible hindi mo friend Ma'am Nora Nireda sa Facebook yon. Nagpo-post-post. Sabi, kawawa naman si Tatay Digong, hindi nakauwi. Grabe talaga si BBM. Anong kinalaman ni BBM sa hindi pag-uwi ni Digong? Ito mga kababayan. Simple lang yan. Sa mga DDS na sinisi si PBBM kasi hindi nakauwi si Digong, ang sisihin ninyo si Sara. Bakit? Black na daw sila, sabi ni Ma'am Nora Nireda. Ito yan hindi na sana aabot ng tatlong interim request si Digong kung si Sara mismo lumapit kay PBBM. Kung lumapit siya dun kay PBBM, kinausap niya ang gobyerno ng Pilipinas na pumayag ang gobyerno na pauwiin si Digong, matagal na sanang nakauwi yan. Kasi ang hinihintay lang naman ng ICC, yung coordination ng Malacanang sa kanila na pumayag silang pauwiin si Digong. Pero hindi naman po pwede na si PBBM pang luluhod sa harap ni Sara. Inuna kasi ni Sara yung pride niya. Hindi siya marunong magpakumbaba. Ang sa tingin kasi niya sa sarili, tama siya. Tapos ngayon nagpapakapagod sila. Wala namang nangyari. Gumastos lang sila ng bilyon. Hindi pa rin nakauwi si Digong. Diba? Simple lang yan mga kababayan. Hindi na sana aabot ng 3 interim request. Diba? Kung pumunta siya ng Malacanang, kahit isa sa kanila, si Basti, si Pulong, either si Sara o di kaya si Hanilet, kung pumunta yan ng Malacanang or si Kitty, kinausap si PBBM, tulungan mo kami para mapabalik ang tatay namin, kahit dito nyo na siya ikulong sa Pilipinas, tanggap namin. Wala ni isa sa kanila ang pumunta sa Malacanang. Yun. Diba? Kaya ang dapat ninyong sisihin, yung mga anak. Kasi ang tataas ng pride. Pwede naman na sabihin doon, akala mo naman PBBM, wala tayong pinagsamahan. Naging kaibigan din naman tayo. Tandem naman tayo noong 2022 election. Ganun lang Kahit paplastikin mo lang si Marcos, Wala mga kababayan. Hindi nila ginawa. Kaya ang sisihin ninyo, si Sara, kasi si Sara ang nasa power. Biruin nyo gusto nyo pa maging presidente yan sa 2028 kung mismong tatay niya, hindi niya magawaan ng paraan kung paano pauwiin. May power siya. Vice President siya, pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Kung lumapit siya kay Marcos, kinausap niya, makipagsundo siya doon sa Philippine government na tulungan ang tatay niya, sang-ayunan at gumawa sila ng kasunduan na pauwiin. Pauwiin ang tatay niya at pumayag ang Malacanang dahil sa pagiging pagko-coordinate nila. Kaya nga sabi ni Kopman kung bigyan lang ako ng pagkakataon na makapunta sa opisina ni Marcos, bakit hindi? Kausapin ko si Marcos, pauwiin yung kliyente ko kasi matanda na. Pilipino din naman yan. Diba? Ganun lang kasimple Wala. Kasi ang gusto, sila ang tama. Ang gusto, sila ang masunod. Ano kayo, luluhod pang presidente sa inyo? Yabang kasi ang inuuna bago ang kapakanan ng pamilya. Kaya ngayon, mga kababayan, sa mga DDS na sumisigaw, gawing presidente si Sara, take note, pag naging presidente yan, maghihiganti lang yan sa nangyari sa kanyang tatay. Baka magulat tayo, si Marcos ipapakulong din niya yan sa ICC. Baka magulat tayo, si Laila de Lima ibalik niya. Baka magulat tayo, si Harry Roque, si Tebe, si Bantag, si Alice Go, si Kibuloy, ibabalik yan dito sa Pilipinas. Diba?
Ganun yun. Diyos ko. Kaya nga, di ba, sunog na sunog siya kay UC Claire. Sabihin ba naman niya, wala akong BFF na ganyan mag-isip? O di ang sagot ni UC Claire, wala talaga. Hindi kami mag-BFF. Kasi bakit? Ako, isang tiko lang ng bar exam, naging trial lawyer agad ako. O at pangalawa, wala akong confidential fund at hindi ako corrupt. Di ba? Kasi may kasabihan tayo, mga kababayan. May kasabihan tayo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. 'Di ba? Kung ang kaibigan mo may confidential fund at corrupt, ibig sabihin corrupt ka na rin. Bakit ka nakipagkaibigan sa mga corrupt? 'Di ba? Oo, kaya sabi ni Yusek, wala siyang BFF na katulad kay Sara. Ilang take pa ng bar bago naging lawyer. Tapos naging lawyer, walang hawak na kaso. 'Di ba? Pangalawa, wala daw siyang confidential fund. Which is totoo naman. Paano magkaroon ng confidential fund si Yusek? Tagapagsalita lang naman siya. 'Di ba? Isunog. Tostado, sapol na sapol, di ba? Pulbong-pulbo, si Sara nag-meltdown. Di ba? Paano yung pamilya ng AGK? Sabi ni Sir Edgar, depende na kay PBBM yan. Kung ano ni PBBM dyan, pag hawak niya sa pamilya ng AGK at dito sa pamilya ni Digong. Di ba? Kasi wala namang ibang gawin ang presidente kundi ang ikakabuti ng kanyang mga nasasakupan. Hindi naman nagbibilang ang presidente kung ilan ang namamatay kasi trabaho ng mga sundalo yun. Kung ilang kaaway ang napapatumba. Ang trabaho ng presidente, bilangin mo kung ilang buhay ang masalba o maligtas mo. Hindi trabaho ng presidente ang magbilang ng kaaway kung ilan ang napatay. Trabaho ng sundalo yun at pulis. Diba? So yun po yun, mga kababayan.